Alam mo yung pakiramdam na mag-isa ka lang sa motor, tapos gabi, tahimik ang kalsada, at parang ikaw lang ang tao sa buong mundo. Ganon yung ride ko nung gabing yun. Walang masyadong dumadaan, walang poste ng ilaw sa probinsya, at minsan lang may bahay sa gilid ng kalsada. Ang sarap sana ng biyahe, malamig ang hangin, walang traffic, tuloy-tuloy lang. Pero minsan, sa ganitong mga oras, may mga bagay kang hindi inaasahang makakasalubong. Ako nga pala si Harold. Mahigit 12:00 na ng gabi nang umalis ako sa bahay ng kaibigan ko. Tahimik na ang buong bayan at tanging huni ng mga kuliglig at malayong tahol ng aso ang maririnig. Sinuot ko ang helmet ko, sinuksok ang susi at pinaandar ang motor. Walang ilaw ang kalsada sa labas ng barangay. Puro dilim at anino ng mga puno sa magkabilang gilid. Habang binabaybay ko ang daan, ramdam ko ang lamig ng hangin na humahampas sa leeg ko kahit sarado ang helmet. May kung anong mabigat na presensya sa paligid, pero iniisip ko na lang na baka guni-guni dahil sa pagod. Palingon-lingon ako minsan, pero wala namang kasunod na sasakyan. Wala rin kasalubong. Pagdating ko sa isang kurbada malapit sa may matandang tulay, napansin ko siya. Isang babae, nakatayo sa gilid ng kalsada, nakaputing bestida, mahaba ang buhok at nakayuko. Huminto ako sa tabi niya. Tinanong ko kung saan siya pupunta. Tumingin lang siya sa akin saglit, pero hindi ko nakita ng malinaw ang mukha niya. Parang may aninong nakatakip dito. Nang sinabi kong sumakay siya sa likod ko ng walang imik. Wala akong halos naramdamang bigat. Parang wala akong sakay. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho, pero kakaibang lamig na dumapo sa batok ko. Pero hindi ito parang normal na hangin sa gabi. Masyado itong matalim, parang tumatagos sa balat. Tahimik lang siya sa likod ko. Hindi ko naisip na magsalita pa dahil kakaiba ang kaba ko. Sa bawat metro ng tinatakbo namin, pakiramdam ko lalo siyang lumalapit sa akin. At minsan, nararamdaman ko na parang humahaba ang buhok niya at sumasayad sa balikat ko. Nang malapit na kami sa gitna ng tulay, bigla kong naramdaman ang malamig na hininga mismo sa tenga ko. Kasabay nun, isang mahinang bulong. Salamat sa pasabay, Harold. Dito na ako. Kinilabutan ako nang maramdaman kong bumaba na siya. Pero nasa gitna kami ng tulay. Walang kahit anong bahay o waiting shed. Paglingon ko, wala na siya. Ang iniwan lang ay amoy ng bulok na bulaklak at katahimikan. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Hindi ko makakalimutan yung gabing yun. Galing ako sa night shift sa trabaho. Pasado 11:00 ng gabi. At malayo pa ang uuwian ko. Sa totoo lang, sanay na ako sa ganitong biyahe. Tahimik na kalsada, madilim, at minsan lang may dumadaan na sasakyan. Pero nung gabing yon, iba ang pakiramdam ko. Ako nga pala si Charles. Nagmamaneho ako ng motor pa uwi. Dinadaanan ko yung shortcut na daan sa may lumang sementeryo. Hindi ko naman ito iniiwasan dati kasi mas mabilis. Pero habang papalapit ako doon, parang biglang bumigat ang hangin. Puno ng hamog ang paligid. At kahit naka-headlight ako, parang hindi sapat para makita ng malinaw ang harapan. Habang papasok ako sa sementeryo, ramdam ko yung malamig na hangin na parang may nakatayo sa likod ko kahit mag-isa lang ako. Pinilit kong huwag magpahalata at tinutok ko na lang ang tingin ko sa kalsada. Pero sa gilid ng mata ko, parang may mahabang anino na sumasabay sa akin.
Nang makalampas ako sa mismong gitna ng sementeryo, bigla kong naramdaman ang bigat sa likod ng motor ko. Hindi ito simpleng hangin. Yung parang may umupo. Hindi ko alam kung paano ko naitakbo ng diretso ang motor ko kahit nanginginig na ang mga kamay ko sa manibela. Hindi ko na kinaya at sumigaw ako. "Sino ka?" Walang sumagot. Pero ramdam ko na lang na unti-unting dumidikit sa likod ko ang malamig na katawan hanggang sa mismong tenga ko. Doon ko narinig ang bulong. "Salamat sa pagpapasakay, pero hindi mo na ako maiuuwi." Napatingin ako sa side mirror. Walang tao. Pero yung bigat sa likod ko, nandoon pa rin. Hindi ko alam kung paano. Pero nagising na lang ako sa pagkakakaba nang makita ko na lang ang sarili ko sa tapat ng bahay namin. Nakatigil ang motor, patay ang makina, at wala na ang helmet ko. Hindi ko maalala kung paano ako nakarating doon. Pero ang importante, nakauwi ako ng ligtas. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Mahilig kami ng tropa ko sa night ride. Minsan kahit walang plano, bigla na lang mag-uusap sa GC. "Tara, kape sa kabilang bayan." At gaya ng inaasahan, game agad kami. Ako nga pala si Yuri. Gabi yun, bandang 10:00. 4 kaming nakamotor. Ako, si Dan, si Arman at si Lester. Malamig ang hangin at maganda ang kalsada. Walang traffic, tuloy-tuloy lang. Habang nasa highway kami, napansin ko na parang may sumasabay sa amin sa bandang likuran. Nakaitim na helmet. Itim din ng jacket at medyo luma na ang motor na kulay pula. Wala sa amin ang may ganong motor, pero inisip ko na baka sabay lang kami ng ruta ng ibang driver. Nang pumasok kami sa zigzag road, sumusunod pa rin siya sa amin. Walang ka-flasher-flasher, walang kahit anong ilaw maliban sa headlight na medyo mahina. Napansin ko rin kahit bumibilis kami, dikit na dikit pa rin siya. Pero hindi man lang sumusubok mag-overtake. Pagdating sa isang maluwag na parte ng kalsada, nag-decide si Dan na bumagal para hintayin kaming lahat. Nang magtabi-tabi kami, napatingin kami sa rider na nasa hulihan. Dito ko napansin, wala siyang side mirror at parang wala rin siyang plate number. "Uy, kilala niyo yan?" tanong ni Lester. Umiling kami lahat. Nagsabay-sabay kaming lumingon para titigan. Doon namin nakita, wala siyang mukha sa loob ng helmet. Hindi malabo. Literal na walang muka. Itim lang na parang walang laman ang helmet niya. Sabay-sabay kaming kumaripas ng takbo. Kahit anong bilis namin, ramdam ko na nasa likod pa rin namin siya. Sumusunod ng tahimik. Hanggang sa lumapit kami sa may boundary ng bayan. Biglang nawala ang ilaw niya. Wala ring tunog ng makina. Pero parang hindi talaga totoo na may sumunod sa amin. Pagdating namin sa karinderya para magpahinga, walang nagsalita sa amin. Si Arman lang ang bumulong. Hindi ako sigurado pero sabi ng tatay ko, dati raw may nadisgrasya sa sigsag na to. Rider na hanggang ngayon, naghahanap pa rin ng kasabay. Nakauwi naman kami na ligtas pagkatapos ng gabing yun. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang karanasan namin yun. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Hindi namin plano ni Shai na mag-long ride dong gabing yon. Pero dahil pareho kaming walang pasok kinabukasan, napagdesisyon na naming magpunta sa bundok sa kabilang bayan para magkape. Sabi ko,
Mabilis lang to. Mga 30 minuto lang ang biyahe paakyat. Tapos bababa rin kami agad. Pasado 9:00 nang umalis kami. Sa simula, masaya pa ang biyahe. Tahimik ang kalsada, malamig ang hangin. At yakap niya ako mula sa likod habang umaandar kami sa gitna ng kadiliman. Ang gulong ng motor, ramdam ko sa bawat lubak at bato sa kalsada. Ang makina, tuloy-tuloy lang ang ugong. Parang steady na himig sa tenga ko. Pero pagkalampas namin sa isang lumang waiting shed na nakatayo sa gilid ng kalsada, may naamoy akong kakaiba. Parang dugo na hinalo sa nabubulok na karne. Bumigat din bigla ang hangin at napansin kong humigpit ang kapit ni Shai sa bewang ko. Alan, may naririnig ka ba? Mahina niyang bulong. Pinakinggan ko. Sa una, ugong lang ng makina at tunog ng hangin. Pero maya-maya, may sumingit na mabigat na yabag. Mabilis at parang sumusunod sa takbo namin mula sa gilid ng kalsada. Dahan-dahan kong binilisan ang motor, pero mas bumibilis din ang yabag. Hanggang sa parang naririnig ko na lang itong humahabol sa mismong likuran namin. Tumigil ang paghinga ko nang lingunin ko saglit. May malaking nilalang sa dilim. Pulang-pula ang mata, mahaba ang dila na parang ahas na kumakampay sa ere. At matutulis na kuko na kumikislap sa liwanag ng buwan. Nakangisi na parang sabik na sabik sa sariwang laman. Aswang! Halos pasigaw kong sabi, sabay piga sa throttle. Nanginginig ang boses ni Shai habang sumisigaw. Bilisan mo! Pero habang bumibilis kami, tumatalon-talon ito sa tabi namin. Minsang sumasampa sa gilid ng kalsada para habulin kami. Pagdating namin sa isang kurbada, bigla itong tumalon sa mismong kalsada, ilang metro lang mula sa unahan namin. Kita ko ang buong katawan niya. Payat pero puro litid at ugat. Balat na kulay abo at ang amoy niya parang galing sa libingan. Napahinto ako ng bahagya, pero alam kong pag tumigil kami, tapos na kami. Sinagad ko ang motor sa mismong gilid ng bangin para makalusot. Ramdam ko ang manipis na espasyong pinagdadaanan namin. Isang maling liko lang, tapos na kami. Habang umaandar kami, naramdaman ko ang malamig na hangin sa kanan ko. Nandun na siya, kalebel na ng motor, nakanganga at kita ang matalim na ngipin. Maya-maya, may matulis na bagay na dumapo sa balikat ko. Kuko niya, tumutusok sa balat ko at sinusubukang hilain ako pababa. Napasigaw si Shai na halos paus na paus na. Bilisan mo, Alan! Piniga ko ang throttle ng sagad. Ang makina parang sumasabog sa bilis. At ang gulong ay dumudula sa gilid ng kalsada. Halong takot at desperasyon. Sa unahan, sumilip ang malabong liwanag ng poste. Checkpoint ng barangay. Paglapit namin, bigla na lang nawala ang tunog ng yabag at mabigat na presensya sa likod. Pagdaan namin sa ilalim ng poste, para bang nawala lahat ng kabigatan sa hangin. Hindi na kami tumigil sa checkpoint. Diretso kaming bumaba. Walang salita. Hanggang sa mismong bayan na. Pagdating sa bahay, saka ko lang naramdaman ang hapdi sa balikat ko. 3 mahabang galos, sariwa at may bahid ng dugo. At mula noon, hindi na namin muling tinangka ni Shai na umakyat sa bundok kapag gabi. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ang saya ng ride namin noon. 6 kami sa grupo. Lahat naka-full gear, sabay-sabay bumabagta sa mahabang provincial highway. Planado na namin mag-overnight sa isang resort sa kabilang probinsya, tapos balik kinabukasan. Ako nga pala si Paul. Madalas akong sumasama sa rides. Pero ngayon lang ako nakasama sa isang long ride na ganito kalayo. Tuloy-tuloy lang kami. Minsan humihinto para magpahinga. Pero habang tumatagal,
napansin kong lumalayo ako sa grupo. Hindi naman ako mabagal, pero parang ang bilis nilang nawala sa paningin ko. Tinodo ko na ang silinyador para makahabol, pero sa halip na makita ko sila, napansin ko na nag-iiba ang paligid. Kanina puro puno at bukid lang ang nadadaanan ko. Pero ngayon, biglang gumanda ang kalsada. May mga poste ng ilaw na hindi ko maalala kanina. Tapos may mga gusalik bago at makukulay na parang nasa syudad ako. Walang traffic, walang tao, pero ang linis ng daan. Hindi ako huminto agad kasi akala ko baka dumaan lang sila rito. Pero habang tumatagal, ramdam ko na kakaiba ang katahimikan. Walang tunog ng ibang sasakyan, walang aso, walang kahit anong normal na maririnig mo sa gabi. Hanggang sa may nakita akong babae sa gilid ng kalsada. Nakagaon siya na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Mahaba ang buhok at nakangiti sa akin. Kumaway siya na parang inaanyayahan ako. Ewan ko kung bakit pero bumagal ako. Doon ko lang napansin na wala na akong nararamdaman sa hangin. Parang nakastop ang mundo, maliban sa akin at sa babaeng yon. Bigla siyang lumapit pero sa isang kisap mata, nasa tapat na siya ng motor ko. Malapit na malapit. Ngumiti ulit siya at bulong niya sa tenga ko, "Malayo ka pa sa amin, pero pwede ka nang manatili dito." Napaatras ako at pinaharurot ko ang motor ko pabalik kahit hindi ko na alam kung saan ang labas. Habang bumibilis ako, nagiging malabo ang mga ilaw at unti-unti na namang nagiging madilim ang paligid. Hanggang sa nasa gilid na ulit ako ng kalsada, pawis na pawis at naroon na ang mga kasama ko. Nagtaka sila kasi saglit lang daw akong nawala sa paningin nila pero para sa akin, may higit kalahating oras akong natrap sa isang syudad na hindi dapat makita ng tao. Sabi ng isa naming kasama, baka raw napunta ako sa Biringan. Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin kung hindi ako umalis agad, baka hindi na ako nakabalik. Pero sa awa ng Diyos, nakauwi naman kami ng ligtas lahat. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.